Hi anyong my friends! Kim Shin here! Nakadalawang taon na pala ako at tatlong buwan dito sa South Korea. And it's another Saturday. Nawala yung aming pudyang linggo. At sa welding lang yung bandyang Korean doon. Then, lahat kami Pinoy na. Eto, dito ngayon yung trabaho ko is taga-press, yung parang goma na yan sa metal frame niya. And then, tatalian lang namin ng alambre, kawad, o ano bang tawag dyan. Basta tawag namin, kinakawaran namin yun eh. So, tuloy-tuloy lang. So, tatlo kami dito, nag-CR yung isa, kaya dalawa na lang natira. So, ilalapag lang namin di mo mga goma para madali pagka ipipress na kukuhanin na lang dyan sa gilid. And then, press, and then, tali. Ganun, repeat. Break time. Dito kinakausap ni Tropang Kyle yung Koreano kasi wala yung pudyang lim namin nung nag-weshing kami kahapon. So sabi ng Koreano, ayun, masakit daw yung ngipin kaya hindi nakasama sa weshing. Nakakanta si Bert. Ay, first time ko marinig yung nagkanta yun. Ay pala kanta pa ni Romeo yun. Tumayo pa man din. Back to work. So 10 minutes lang yung break namin sa umaga. And then sa hapon may another 10 minutes din naman. Dito naubusan na kami ng bakal na paglalagyan ng goma. Kaya naghahanap ako dito. Hinahanap ko baka nasa likod o baka nandun sa kabila. Pero wala pala. So nung nahanap ko, nandun siya sa wini-welting pa pala. Kaya kuha muna kami doon. Ilang peraso pa? 10. Baka ba? 2, 4, 6. 38? So ito, fresh from the welding. Kinulang na yung bakal namin na kailangan. Kaya kukuha na muna kami dito. Ayan, lalagay lang nila dyan. And then, hindi na namin siya aabalahin pa. Diretso na rin kami sa aming mga sarili-sariling trabaho. So, iniwan na lang namin yan dito yung nag-iisa na nagpe-press. Tapos kami dito, magtatali na kami dito at ikakamada sa paleta. Para ready na rin siya for delivery kinabukasan. Ako na rin yung nagpo-forklift namin dito. So, lahat naman kami marunong mag-forklift. Kaso nga lang, yung iba medyo mabagal pa mismo. Meron kami kailangan tapusin na trabaho. Kaya, minabuti ko nang ako na muna para medyo mabilis yung trabaho namin. So, habang tinatali nila yun, binibending nila yun, kinuha ko na yung susunod naming trabahuin. Itong mga box na bakal na ito, nilalagyan lang namin ng mga sticker and then kakamada naman ulit, tapos yun na yung i-deliver dun sa saan man doon i-deliver. Ayun, tapos na yata nila. So, kailangan ko lang itong itabi ito para kinabukasan, kukuhanin nila ng pudyang namin at ilalagay sa truck. Kasi safety lang siya dito sa likod. Tapos, syempre, balik na ako dito. Ilalatag na namin muna sa sahig to para malagyan ng mga sticker. So, tinawag ko rin dito si Tropang Kyle para tulungan kami sa pagbabaklas nito para malapag muna namin sa sahig para mas madali yung pag-sticker namin. Then, tinulungan niya na rin kami parang iusog to para may ka-space dito sa lapagan. So, marami-rami to. Para kaming nagte-tetris. Ang hirap baklasin. So yan lang, buka lang tapos lalagyan mo lang ng mga sticker. Naka-cellphone na nga ako dyan Tapos kakamada lang balik sa maayos. And it's lunch. Kainan! Eating time! Sa mga hindi nakakaalam yung pagkain namin dito, FaceTime. Back to work. 12:28. 12:30, balik na kami sa trabaho. 30 minutes lang yung lunch. Ang sipag! Marami pa ba yan? Ilan Si pa? Tropang Gerald. Nagbubutas naman siya. Okay! Back to work na kami. Oh, shit! Ipit na magkano Yan, pupunuin muna natin. Kakamada mo lang ng maayos yung tipong hindi siya mayuyupe
kapag binuhat na ng fork. Tsaka sa pagka dineliver na siya, hindi siya matumba. Kaya yan, ibibending ng maayos. Make sure lang na mahigpit. And then, pagkatapos na bending, itatago naman sa gilid dyan para kinabukasan, isasakay nila siya sa truck. So, hindi pa namin tapos halos lahat. Meron pa kami kasunod. Eto, nagbabantay ng makina napadaan dito. Kaya, tinatawag ko na tulungan kami. Pero ayaw niya daw. So, sticker lang. Upo-upo lang dyan. Minsan, nanonood nga ako ng K-drama habang nagsisticker Ito, POV kung paano namin binubuhat pagpasok dyan. Ito, medyo magaan lang. Kahit isang tao lang, pwede lang naman. Pero dahan-dahan lang din. Kasi matatalim yung mga corner ng mga bakal na yan. Nakakasugat din. At ito din yung medyo delikado. Pero hindi naman pali-pali. Safety muna yung pinaka-priority. So mataas na yan. Ako nasa taas kasi ako yung pinakamagaan sa amin. Ilang patong ba to? Parang 6 so, dahan-dahan lang talaga yan kasi priority talaga na yung safety. Yan. So pagkatapos na, itatabi na naman ulit katulad ng ginawa sa kabila. And then parang 3:30 na yata to, kaya patapos na kami ng trabaho. So libre lang ako mag-vlog kasi magaan yung trabaho. Yung mga hindi ko na-vlog, yung mabigat namin na trabaho. So eto, niready ko lang yung paleta na paglalagyan nung last namin na pinag-stickeran. So yan, yung sa kabila, i-ready na lang namin yan para sa pambukas na trabaho, para sa umaga. Nagsisticker na lang kami dyan. So habang yung dalawang kasama sa trabaho yung nagsisticker, pinatapos yun dun, kami ni Tropang Kyle is eto, naglalapag kami dito sa kabila sa sahig. Eto, medyo malaki na to na box. And tapos na nga, ipaparking ko na lang tong aming forklift. I-charge kasi electric na rin din to. Time out. Time check. 4:20. Yun lang. 4:30 yung out. Para early out na kami kasi wala kaming bantay. Pag nakuha mo na talaga yung tiwala ng mga Koreano, madali na lang trabaho. Meron pa karamihan sa Lunes. Kaya mas mabuting pagbutihan yung trabaho para pagtiwalaan ka. And then chill na lang kayo sa pagtrabaho. 8 hours done. So, yun lang talaga yung trabaho namin dito. Salamat sa panonood. Annyeong!